Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi baka-ayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa Vice Session, siyang katakal makabayan, akala mga paninira, matutuwa yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sontita. Meron siyang 94 na mga comments. Nandiyan rin po si Divina D. Cuaten. Meron siyang 58 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 49 na mga comments. Nandiyan rin po si William Martinez Jr. Meron siyang 46 na mga comments. And Robel Ferrer Official. Meron siyang 38 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon po sa mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Maria Hermedigilda Panso, Eliazar Tony Hinovi, Barbara Butler, nandyan rin po si Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan, ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Rose Guevara, Sita Manuel, Erlinda Uyama, Vivian Di Vera, nandyan rin po si Vessi Pasi, hi to Maria Marlene Embido Bautista, Antony Laborte, Helda Dasilio, Maria Maricho Frianiza, nandyan rin po si Jose Felizardo, Erika Mapagmahal, Ares Di Guzman, Ed Ramirez, Nemi Hasigawa, and hi to Arthur Reyes. And also i-greet natin syempre ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Okay, so kahapon mga kabayan ko, di ba kahapon ang kanilang Grand People Power daw sana mga kabayan. Bakit sana Sir Ivan? Sana, kasi sila po yung nagbabakasakali mga kabayan. Kasi nga, how many weeks nilang pinaghandaan yung mga kabayan ng kanilang People Power? Doon po sa Liwasang Bonifacio, doon po sa EDSA Shrine, that is November 26 mga kabayan. Lahat ng mga viewers nila, ng mga sikat na mga viewers, sikat na mga vloggers, DDS na mga influencers, at lahat po ng mga kanilang po mga followers mga kabayan all over the world. Nanawagan sila para po sa kahapon na People Power November 26. So dahil po sa nanawagan po lahat mga kabayan, well siyempre, meron pong nag-post na sabi ng mga kabayan, isa pong DDS, ipakita natin sa inyo. Ito pong kanilang pambato. Isa po sa pambato ng mga kabayan na DDS na lagi pong nag-upload ng kanyang mga post sa kanyang Facebook account. Ito pong si John Abinis mga kabayan. Sabi niya, I hope this is it.
Hold the line, we are coming. So yan po day before po sa sa kanilang people rally kahapon mga kabayan. Take note, day before ho yan ang kanyang post. So ngayon, doon po sa kanilang rally mga kabayan, abay nakakatawa talaga eh. Kasi nga lahat po ng mga post nila, ang kanilang captions, dumadagondong, sinugod ng taga Mindanao ang It's a Shrine mga kabayan ng libo-libo mga supporters ni Digong at saka ni Sara mga kabayan. Ang totoo niyan, hindi po umabot ng 200 ang kanilang followers lahat na pumunta ng mga kabayan. Ang lahat ng mga rallyistang napuntahan doon, hindi po umabot mo ng 200. Sino sabi si Ivan? Yung mainstream media. May post po yung Philstar mga kabayan, sinira lang moment. Hundreds na supporter na mga Duterte pumunta sa It's a Shrine para po ipaglaban ang kanilang karapatan daw at saka panawagan nila na suportaan itong si Sara Duterte. Sinira ang kanilang moment ng Philstar mga kabayan. At saka nakatawa dito, di ba sabi po ni Badong mga kabayan, si Badong at saka ito pong si Prince Maui, ang kalapong vlog natin pong example mga kabayan, kasi nga aside pa ho doon, sa Liwasang Bonifacio, abay nakatawa talaga eh, walang pumunta doon mga kabayan. As in, walang tao doon sa Liwasang Bonifacio. Kasi nga nakita ko doon sa vlog ni Takiro Miyamoto makabayan. Kasi nga diba pumunta si Takiro doon. Walang tao makabayan sa Liwasang Bonifacio. So ibig sabihin, doon lahat po nagpuntahan sa It's a Shrine. Partida makabayan, partida. Lahat ng mga binyo ang kalapong sinasabi sa veteran, sa Liwasang Bonifacio, or doon man sa house ang kanilang rally makabayan, kahit naghamak pa sila doon sa It's a Shrine, hindi pa rin po umabot ng 200 ang kanilang rallyista makabayan. Partida, meron pang hakot niyan. Merong hakot si Ivan, merong hakot. According sa ating info makabayan, at meron pong kumalat ngayon na picture, nakalista lahat yung mga nabigyan nila po ng tag 200 pesos makabayan. Merong listahan po sa nabigyan po ng tag 200 pesos. Nakakatawa naman. Grabe no, ilang araw nilang pinaghandaan makabayan, tas ganyan lang po, kaliit. Kakarampot lang po. Nakakatawa naman eh. At saka doon po sa kanila doon po sa post makabayan ni hindi po si Parak TV, basta TV ang last po niya na vlogger makabayan. Kasi nga meron pong nagpicture doon sa taas po na area makabayan. If I'm not mistaken, siguro drone ang ginamit noon or baka sa taas makabayan. Noong nakita po sa taas area ang kanilang pong tipon-tipon na rally makabayan, ilan lang talaga yan? Ilan lang po lahat makabayan. Tapos sabi ng libo-libo, kung titanan ho natin, hindi ho yan umabot po ng 200 makabayan. Partida, taasan natin, 200. Kasi sabi po ng ng mainstream media, 100 daw eh, hundreds. Sige, taasan natin, 200 makabayan. So, yung area na yan, dyan po sa gilid, according sa ating info makabayan, tambayan pala yan. Kasi nga diba yan sa kabila makabayan ay mall yan, that is Galleria. Galleria Humolya makabayan. So lahat po ng mga nagpuntahan dyan sa may mall na yan, dyan rin po nagtambayan makabayan. Di ba kung napapansin natin, meron pong dumadaan dyan, may nagtambayan, mga naglilinis po sa gilid-gilid makabayan. So dyan po lahat may kita, yung mga tao rin po na hindi po kasama sa rally, ang iba nagpuntahan dyan kasi nga nagbabagkasakali, sila po yung makakuha po ng pagkain makabayan. Alam natin yan. Ang iba hindi talaga kasali po sa rally, pero nagpuntahan dyan kasi nga nagbabagkasakali sila po yung mabigyan po ng pagkain makabayan, or pambayad or bayad or binaya or nabayaran or makuha po ng pera makabayan. Kaya mukhang marami tingnan. But in reality, hindi talaga po marami makabayan. Like for example, ipapakita natin sa inyo. Itong vlog po ni Badong makabayan, siya po mismo ang nagsabi dito na hindi po ganun kadami. Pero padami silang padami makabayan. Yang vlog na yan ni Badong, hapon na ho yung makabayan. If I'm not mistaken, that is already 4:30 or almost 5 o'clock in the afternoon makabayan. Tas ganun pa rin po ang estado ng kailang mga supporters na pumunta doon. For more details, let's watch this. Mila. Ito po ay na po ng bayan at mamamayan. Shout out na lang si Miss Mila. Ayan. Sige, ikaw na naka-live. Ako na. Naka-live ka, ikaw na mag-shout Dito out. na ako kay Kuya Badong. Shout out, shout out mo. Si Mrs. Si Mila. Mila, shout out kay Mila. Ito na mister mo. Hindi siya nagbulag Badong. Ay, bata. Live sa YouTube ah. Ito mga viewers natin. O yan. Suporta tayo. Shout out.
Oh, shout out nga tama nga taga-Dipolog diyan lahat. Dito po kayo. Oh. Taga Dipolog. Oh, Dipolog. Dipolog. Dito ko nga Mabuhay kayo sa dyan. shrine para sasama sa mga tropa ni Duterte. Duterte, ni Sara. Ito na pinakamarami so far. Mula nung nagsimula ng parali. Every Friday dito. Hindi, yung unang rally, yung dinimanda si Digong ni Castro doon sa Quezon City. Ito na pinakamalaki. Kaya yung sino nagsasabi na na yung konti lang kayo. Siyempre magsimula sa konti. Ito nga eh. Simula lang ito. Marami na yan. Every Friday. Ako nga, first time. Oh, di ba? Napansin mo ba sa mukha ni Badong Makabayan? Di ba? Parami yan, parami. Hindi pa naman dumami Makabayan. Nakatawa talaga eh. Tapos mismo po siya nang sabi Makabayan sa mga rally daw nangyari dyan sa EDSA po, sa EDSA Shrine. Yan lang po ang time na marami daw Makabayan. Siyempre, ilang araw or weeks yung pinaghandaan po ang November 26 Makabayan. Tapos ganyan lang po, kaliit pa rin. Nakatawa naman. Hindi sila sinuportahan po ng mamayang Pilipino Makabayan kasi hindi po totoo ang taong bayan. Alam po ng taong bayan ang ginawa po ni Sara Duterte na kung saan hindi talaga po maganda. Bakit? Nilabag niya ang ating konstitusyon. Nilabag niya ang ating batas Makabayan. At siya po ay nag-meltdown. Nilabas po ang kanyang attitude na bagiging brate nila Makabayan. Di ba? So ngayon, ipakita ko na po sa inyo kasi nga kinagagabihan Makabayan. Nakita ko po nag-vlog. Ito pong si Princess Maui na kung saan very exhausted na po. Nakita natin dito sa kanyang mukha na siya po'y nagmakaawa ng Makabayan. Nagmamakaawa na itong si Princess Maui na sana pumunta na daw para po tulungan ang mga kababayan natin. At saka sabi niya Makabayan, marami daw mga mahihirap na napuntahan dyan. Ginamit niya ang mahihirap Makabayan. For more details, let's watch this. Kapdi na ng mata ko sa puyat, mga ate kuya, laban. Tara na po dito, mga kababayan, tara na po. I-reverse ko para makita niyo ang ibang tao. Tara na po. Samahan niyo na ang ating mga kababayan dito. Alam niyo, ang dami dito, mga mahihirap, ordinaryong tao. Samahan niyo na, kawawa naman. Tulungan nyo na. Magsama-sama na tayo para mag-succeed tayo, mga kababayan. O, di ba? Ginamit niya ang mahihirap Makabayan. Para lang sila mang-uto, pero wala na po silang mauto Makabayan. Pero marami nagpuntahan doon na mga binayaran nila. Meron si Ivan? Meron po. At saka tag 200 na Makabayan, tag 200 daw isa-isa yung mga nahar nila. Hakot Makabayan. Hakot? Ganun lang kaliit ang nahakot. Mukha yata wala na po silang pera Makabayan kasi nga nagkalit sila ngayon ang kanilang mga poon or kanilang pong funders. Siguro meron silang maraming pera pero ibinulsa Makabayan. Hindi ginamit doon sa kanilang supposed to be na marami silang hahakutin pa na mga rallyista kundi ibinulsa nila yung pera Makabayan. Ito pong si John Abinis Makabayan before po nag-vlog si Ivan kasi nga hindi po nag-prosper ang kanilang rally isinagawa kagabi. Ito na po ang kanyang post na bago Makabayan. Sabi niya, they can postpone their downfall for a day daw, a week or even a month, but they will fall just the same. Diba? Yan pa rin po ang kalanghangal Makabayan na itong CPBM ay matatanggal nila sa pesto or magiba or magiging hindi na po stable ang gobyerno ni PBM dahil po sa kanilang panawagan at paninira po sa ating gobyerno Makabayan. Yan po ang kanilang goal, yan po ang kanilang pong gustong mangyari Makabayan. Di ba ang kanilang iniisip dito ang kanilang pong personal interest? Ang iniisip na dito Makabayan, ang kanilang pong sarili. Kahit merong masamang mangyari sa bansa natin, sa gobyerno natin, okay na sa kanila. Kasi pira-pirahan lang po ang kanilang galaw Makabayan. Hindi sila nag-prosper. Bakit? Hindi po sila sinuportaan ng taong bayan kasi hindi po bulag ang taong bayan Makabayan. Tingnan nyo, kahit anong panawagan po ni Hitan Makabayan na ang post po ni Mike Go, nirepost niya, sabi niya, sa kalsada na lang tayo magkita, sa kalsada lang tayo magkita-kita, wag puro social media, galaw-galaw din. Yan po ang post niya before po sa kanilang People Power yesterday Makabayan. Nag-prosper ba?
Hindi po. Kasi sila po ay magunggong mga sinto-sinto. Katulad na lang po ni si Sara Duterte. At saka makahabahan ko, nakita ko kahapon doon po sa live ni Hitad, nakita natin ito pong si Rocky makahabayan. Si Harry Rocky nakita natin na finiture or inimbita po ni Hitad doon po sa kanyang live makahabayan kasi nga para po sa kanyang Speak Up Day daw, Speak Up Day, People Power. Diba nabalitaan natin na ito pong si Rocky makahabayan nakatakas na pala? Nandun na pala po sa ibang lugar makahabayan or wala na po sa bansang Pilipinas. Kasi nga 'di ba nung una, nadulas kasi itong si Sara Duterte na sabi niya ito daw si Harry Roque wala daw sa bansa makabayan, umalis na daw. Hanggang ito'y nabalitaan po ng NBI, ito po ay inibisigahan ng makabayan. Sa according sa kanila, meron na po sila nakuha po ng information na wala na daw si Roque sa bansang Pilipinas. Tumakas na or nakatakas makabayan. Bakit kaya nakatakas? Diba yan po ay malaking question. So malamang sa malamang meron talaga pong tumulong kay Roque na nandyan po sa gobyerno natin makabayan. At yan po ay dapat iimbestigahan. Diba? Buti na lang nadulas itong si Sara. Kung hindi makabayan, magiging bulag ho tayo. Hindi natin alam at saka hindi rin po natin malalaman na itong si Harry Roque wala na pala dyan sa Pilipinas. Buti na lang, nag-meltdown si Sara Duterte at meron siyang nasabi po na information tungkol kay Harry Roque. Nakatakas na at saka tumakas sa mga kababayan nandun na po sa ibang lugar. Okay? So anyways, forward tayo. Pag-uusapan natin ito pong si Senator Amy Marcos. Ito kasi ang kanyang pahayag mga kababayan, napaka-BS talaga eh. Para sa akin, napaka-BS kasi nga tinanong sa dito na ng reporter, ano daw ang kanyang masasabi ito mga kababayan tungkol doon sa pahayag ni PBM. Napapalagan daw ang tong ginawa na pagbabanta ni Sara Duterte sa pamilya Marcos. Pero wala siyang sinabi po or hindi siya nag-comment mga kababayan. Kasi according sa kanya, according ni Senator Amy Marcos, na hindi pa daw niya napanood ang video statement ni PBM. Napapalagan niya yung ginawang yung hindi magandang ginawa ni Sara Duterte o yung plano niyang pagtitigi dito, assassination plot dito sa pamilya Marcos. Hindi siya nagbigay ng statement mga kababayan. Ayaw niya, no comment daw kasi daw papanoorin pa doon niya mga kababayan. Maniniwala ba tayo na hindi pa napanood ni Senator Amy Marcos? Di ba napaka-imposible mga kababayan? Imposible talaga eh. Kasi nga, meron siya mga staff. Very impossible, hindi yun nakita po ng kanyang staff mga kababayan. Or, ito pong si Direk Darryap. Napaka-imposibleng hindi siya sinabihan po ni Direk Darryap. Alam ho natin na aso po ni Senator Amy Marcos, ito pong si Direk Darryap mga kababayan. Si Direk Darryap, lagi ho yang kausap po ni Joey De Viber. Diba? Napaka-imposible talaga eh. At saka kahit na kunting reaction doon or meron ba siyang malasakit sa kay PBM, kahit na meron ng libelous, meron itong very libelous na sinabi po itong si Sara Duterte na ang pumatay daw kay Ninoy Aquino makabayan, ang pamilya Marcos daw. Diba, inukusahan po ni Sara na ang pamilya Marcos ang tumigi daw kay Ninoy Aquino makabayan. Yan po'y very, very libelous. Pero bakit ayaw pa rin po magsalita itong Senator Amy Marcos? Siya po ay sumibat makabayan. Diba, napaka-BS talaga eh. Talagang wala siyang malasakit po sa Marcos makabayan. Baka siguro hindi siya Marcos. At saka tayo po'y nagtataka, ano bang klaseng information na hawak ni Sara Duterte kung bakit hindi kaya siyang kontrahin ni Senator Amy Marcos makabayan? Diba talagang nakaduda talaga eh. So ito po ating balita. For more details, let's watch this. Ma'am, comment sa threat ni VP Sara sa kapatid po Wala niyo. muna akong comment. Makikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bongbong? Hindi ko narinig eh. Hindi raw niya. Papalagan daw niya. Papalagan daw po ni Pangulo. Hindi daw dapat pinapalagpas yung mga ganong banta. Okay. But were you surprised? Nakausap niya na ba si Hindi nga eh. Presidente? Papakinggan ko nga kaya ako mag-comment. Pero are you concerned po? Willing kayo maging tulay dun sa kanilang dalawa? Hindi, basahin ko muna. Ma'am, pero kapon bumisita ka kay VP Sara. Hindi. Pumunta lang ako sa Petera. So hindi kayo nagkausap ni Pero are you concerned po bilang kapatid po ni Presidente doon sa security gate? Ma'am, were you surprised sa mga sinabi ni VP Sara?
Okay, ma'am. O di ba ayaw niya magsalita makahabayan? Kahit di ba tinanong ho siya ng reporter ano ba yung concern niya or may concern ba siya doon po sa kay PBBM na kung saan binagbakan na po ng pamilya Duterte makahabayan. Hindi siya sumagot, ayaw niyang sumagot makahabayan, gonggong talaga eh. At saka doon po sa kanyang sinabi, meron siyang pagsisinungaling doon makahabayan. Ano si Ivan? Di ba tinanong siya ng reporter, di ba bumisita daw siya, di ba sabi niya, di ba ma'am bumisita kahapon doon kay Sara Duterte? Doon po sa hospital makahabayan sa veterans. Sabi niya hindi daw. Hindi siya bumisita makahabayan. Nagpunta na daw siya doon sa veterans. Napakano talaga eh, napakasinungaling makahabayan. Hindi ba siya pumunta sa Veterans Medical Center? Di ba? Hindi ba siya nagkikipagkita po kay Sara at kay Zulaika makahabayan? Napakasinungaling talaga eh. Kaya nga maraming galit sa kanya na mga supporter, na mga loyalista makahabayan. For example, dito po sa post po, comment po ni Rosemary Yeri, sabi dito, hindi ka na mananalo manang Aimee. Kalugar kita. Buong angka namin loyalista. Pero first time lang namin na ikis ka sa balota. Sabi pa dito, baka naman nagpapaayos ng ilong, baba or nagpapabotox. Pumunta man, hindi, wala magagamit pa rin. Sabi pa dito, nagmana nga kay Fidel Ramos ang taong yan, hindi yan nagmana kay FEM. Kay Fidel Ramos makabayan. And also sabi pa dito sa ng account po na online finds, can you please be a sister sa brother mo? Kahit sa pagkakataon lang ito, wala ka ng pag-asa, Aimee, tapos na karir mo. Itinanggi na niya si Sara, pero huli na. Marami nang nasakta na loyalista. Sabi pa dito, no to Aimee sa 2025. Markahan natin yan, wag nang ibubuto yan. Wala to, matatalo na yan. Di ba tingnan nyo mga Marcos supporter, mga loyalista, galit na galit sa kanya makabayan kasi nga wala siyang concern dito kay PBBM at saka ayaw niya pong ipagtanggol si PBBM at siya rin po ay nagsinungaling makabayan. Ito ating patunay na siya po ay pumunta doon sa hospital makabayan. For more details, let's watch this. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga Ilocano sa buong mundo. Anong masasabi nyo dito sa ginawang ito ni Senador Aimee Marcos, kapatid ng Pangulo, di ba? At first cousin ng Speaker of the House. Pero ito yung kanyang ginawa. Hindi muna nagpa-unlock ng interview ang senadora at dumiretso agad na umakyat sa ospital. Tumalubong sa kanya si Senator Bato de la Rosa na kagabi pa nandito para magbantay kay Lopez. Wala naman doon si VP Sara na umalis na rin kanina umaga. No comment naman ang senadora sa umano'y banta ni VP Sara na may kinontrata na siya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez sa oras na may masamang mangyari kay Duterte. Matapos ang isang oras, umalis na rin agad si Senator Aimee dito sa VMMC pasado alas 3 ng hapon. Nikki. Ayan, Maraming salamat, Dave Abuel. So malinaw. Dinalaw pa, nagpakita pa ng suporta si Senador Aimee Marcos sa kampo ni Sara Duterte, Attorney Lopez dyan sa Veterans Medical Center. Sa kabila po ng mga banta, plano na inihayag ni Sara Duterte laban sa kapatid ni Senador Aimee. Ano man tawag doon? Hipag, si First Lady at saka First Cousin. Inuulit ko. Ano yun? Di ba kung ikaw ay kapatid, pamilya, kamag-anak, o anumang relasyon, lalo kung kapatid, mas magiging concern ka at mas makikiramay at mas lalapitan mong, unahin mong lapitan ay yung pinagbantaan dahil ikaw ay kamag-anak, dahil dugo mo, dugo ng pinagbabantaan, Marcos ka. Pero anong ginawa po ni Senador Aimee Marcos? Ang pinuntahan niya ay yung kampo ng nagbanta, yung kampo na nag-utos sa buhay, para sa buhay ng kanyang kapatid, ng kanyang hipag yata ang tawag dyan, First Lady at kamag-anak, kadugo, Romualdez. Marcos Romualdez ang dapat kampihan ni Aimee, Senador Aimee, sa nangyaring ito, sa sitwasyong ito. Pero ang nakita natin, nag-chopper pa, VIP ang dating. Ewan ko saan galing yan, bakit naka-chopper? Bumaba ng veterans at dinalaw niya si Atty. Lopez. At yun ang kampo
ni Sara Duterte. Wala lang si Duterte doon noong oras na yun. Ano yun? Tapos pag tinatanong tungkol doon sa banta sa kanyang kapatid at first cousin, no comment. No comment ang dating. Wala man lang concern. Wala man lang awa. Wala man lang pagpapahalaga sa buhay ng kanyang pamilya. Uulitin ko, tayong mga Pilipino, kulturang Pilipino, kahit na anong relihiyon natin, lalo na ang mga Katoliko, pasintabi na sa iba, alam ko ganoon din sila. Pagka mag-anak natin ang pinagbantaan, di ba concern tayo? Nababahala tayo? Ipagdadasal natin ng kanilang kaligtasan at magpapakita tayo ng suporta. Pupuntahan natin ang bahay niya, pupuntahan natin ang opisina niya, pupuntahan natin siya para may pakita natin ang ating suporta at pagmamahal. Pero yun ang inaantay natin. Hindi ginawa ni Aimee. Ulitin ko, ang kanyang pinuntahan ay yung kampo na nagbanta, yung kampo na nag-utos para sa buhay ng kanyang pamilya. Ibang klase. Ano yan? Kayo, inuulit ko, mga supporters, mga Marcos loyalists, mga Ilocano, at kahit na hindi Ilocano, ano man ang inyong relihiyon, o ano mang inyong region at probinsya inyong pinuntahan, basta kayo Pilipino. Kayo ba'y ano dito? Kayo ba'y sang-ayon dito sa ginawang ito ni Aimee? Grabe ito. Kung tayong mga Pilipino, wala namang kaugnayan, hindi natin kamag-anak si Pangulong Marcos, hindi rin natin kamag-anak si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker of the House, Martin Romualdez. Pero concern tayo kasi buhay na po ang pinag-uusapan. Seguridad ng kanilang pamilya, seguridad ng ating bansa ang pinag-uusapan dito. Concern tayo na sana'y makaligtas, sana'y iligtas, sana po igabay, sana bigyan ng security ang mga taong ito. Tapos itong kamag-anak, dugong Marcos, dugong Romualdez, hindi nagpapakita ng suporta sa kanyang pamilya. Ulitin ko, ang kanyang ginawa ay malayo sa kultura ng Pilipino. Malayo sa inaasahan ng taong bayan. Dahil ang inaasahan ng taong bayan, kahit na anong laban, pagbuhay ng nakataya, yung kadugo mo, kakampihan mo. Yung kamag-anak mo, dapat mong suportahan. Anong ginawa mo, Aimee? Piso lang ito, walang personalan. Paano ka maintindihan ng taong bayan? Paano ka iintindihin? Maging ang galaw mo sa Senado, lahat, halos na mga galaw ng Malacanang kinukontra mo. Ikaw na nga yung pumigil. Ikaw na nga yung humarang doon sa AKAP program, pambigay ng ayuda sa mga mahirap na Pilipino. Tinanggal mo sa proposed budget for 2025. Pero alam naman natin, pagbigayan ng ayuda, nandudong ka for publicity. Di ba? Di ba? Ang daming mga gimikan ng bigayan ng ayuda, nandun si Aimee Marcos. Pero ayaw pala niya yun kasi pinigil niya yung budget. Alam ba nyo, 39 billion pesos para ho dyan sa ayudang yan, dinilit, pinigil. Sa Senado ni Senador Aimee. Pinigilan niya yung programa ng gobyerno. Pinigilan niya yung programa ng speaker. Ayun ay para sa mahihirap. Di ba? Talaga hong lahat, halos, o maraming galaw si Aimee Marcos, hindi maka-Marcos. Ang galaw niya, parang pro-Duterte. Pro-opposition. Hindi naman sila opposition dahil ang lehitimong opposition ay Piklawan-Dilawan. Kaya tama lang yung Piklawan-Dilawan Liberal Party ay kumampi na sa gobyerno natin ni Pangulong Marcos. Sila ay ayaw din sa mga maka-Duterte dahil nanggugulo na ang ating bansa. Hindi ko na maintindihan bakit sila ganyan. Pero ako, magpapatuloy tayo ng paghahayag kung ano po ang mga dapat malaman ng taong bayan. Hanggat sinusuportahan tayo ng ating mga mamayang Pilipino, sasabihin natin ang totoo. At sinusuportahan tayo ng Facebook at saka ng YouTube para sa ating mga ginagawang ito. Ito naman ay pagbabalita lang, analysis at opinion. Ibang-iba si Aimee Marcos. Aimee Marcos, bakit ka nagkaganyan? Bakit hindi natin makita sa iyo ang galawan ngayong mga panahong ito na kailangan ng iyong pamilya ang malasakit mula sa iyo at ng mga Pilipino? Ang mga Pilipino nagmamalasakit
sa iyong pamilya. Pero ikaw, bakit lumalayo ka sa pamilya mo? Iniiwan mo yung pamilya mo. Ang sinasamahan mo ay yung mga taong nagbabanta sa buhay ng pamilya mo. Wow! As in wow, Aimee Marcos. Bahala na po ang mamamayang Pilipino sa inyo. Pagdating ng eleksyon sa Mayo at sa darating na mga eleksyon, kailangan pa ba natin o hindi na ang isang Marcos na Aimee sa susunod na halalan? Ako'y mananawagan mga kabayan na wag na po talagang or wag na pong iboto itong si Senator Aimee Marcos sa next po na election, sa midterm election mga kabayan. Wag na iboto yan. Bakit? Wala po siyang malasakit po kay PBBM. Parang hindi siya kapatid mga kabayan. Kapatid ba si PBBM at saka si Senator Aimee? Parang hindi yata eh. Sa next election, siya po ay dapat ikis mga kabayan. Huwag na iboto yan. Hindi maganda eh. So anyways, before tayo pumunta doon sa mga ibang topics mga kabayan, siyempre, good news muna tayo. For more details, let's watch this. Isinusulong na pagbuo ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. I-endorso na sa plenaryo ng Senado. Kahapon ay inilatag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang may tutulong ito sa bansa. Tinalakay sa Senate Committee on Foreign Affairs ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na layunin palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa pagharap ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa komite, iginit niya na tinitignan ang kasunduan bilang isang parte ng strategic partnership sa Japan. Deemed proper that defense and security cooperation and a reciprocal access agreement be entered into so that our personnel can train side by side. May ilang bagay naman tungkol sa RAA na nilinaw si Secretary Teodoro, pati na ilang benepisyong dulot nito. Article 4 states clearly that it is not a military basing agreement, which is prohibited under our laws. Ang alam lang natin that they're on standby for greater participation sa HADR pagka nasa lanta tayo. Ang ilang senador nagpaabot naman ng suporta sa RAA. Sa ngayon, in principle, i-endorso na sa plenaryo ang RAA. It is our constitutional duty to really vet this agreement, and I would have wanted in hindsight to have items such as support for fisheries technology. Given the shared interest of the Philippines and Japan to global and regional peace and stability, it is submitted to this committee that the benefits of the RAA for the Filipino people are the opening of new opportunities to bolster national security from both traditional and non-traditional aspects. Umarangkada na ngayong araw ang one-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Alas 6 ng umaga oras dito sa Pilipinas, dumating sa UAE ang Pangulo kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Kaninang hapon, nakipagpulong ang Chief Executive kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa isang post sa kanyang social media na X, ibinahagi ng UAE President ang kanilang pagkikita at pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. kung saan napag-usapan ng dalawang lider ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa pagitan ng UAE at Pilipinas sa mga mahalagang larangan kabilang ng ekonomiya, kalakalan at sustainability. Binigyang diin din nito ang kahandaan ng UAE sa pagpapatibay ng ugnayan sa Pilipinas na kapwa pakikinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Inaasahan din na mapipirmahan ng ilang Cultural Cooperation Agreement sa pagitan ng National Commission for the Culture and the Arts sa pangunguna ni Chairperson Vic Manalo at Ministry of Culture ng UAE na sasaksihan naman ni First Lady Luis Araneta Marcos. Makikipagkita rin ang Pangulo kay UAE Vice President at Prime Minister His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kamakailan na magkausap ang Pangulo at ang UAE leader sa isang phone call kung saan nagpaabot ng pasasalamat ang Filipino leader sa paggawad ng pardon sa nasa 143 na OFW sa UAE. Kinilala rin ng Pangulo ang humanitarian work ng UAE, lalo na sa pagtulong sa Pilipinas nitong mga nakaraang kalamidad. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo si dating DILG Secretary Benher Abalos dahil sa malapit na ugnayan nito sa UAE Royal Family. Habang si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga naman ay inaasahang magkakaroon ng pulong sa counterparts nito para pag-usapan ang kasunduan para mailatag ang mga hakbang na maiwasan ang mga basura sa mga karagatan. Una nang iginiit ng PCO ang paghingi ng paumanhin ng Pangulo sa Filipino community sa UAE na hindi na niya mabibisita dahil agad siyang magbabalik sa Pilipinas para personal na mga siwa sa relief at reconstruction activities sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo.
Kabilang sa caretaker committee ng pamahalaan habang nasa abroad ang Chief Executive, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Mga abot kaya at sariwang produkto dinagsa sa pagbubukas ng Kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay City, kung saan ang mga gulay mabibili ng hanggang sa 30% ang discount. Pinaghahandaan na ni Lotis ang budget sa Pasko. Humahanap siya kung saan makatitipid. Buti na lang ang 60 pesos per kilo na bigas na kanyang sinasaing, nabili lang niya sa halagang 42 pesos. Pandagdag na yan sa mga mantika, mga toyo, mga condiments, yan. Pwede na rin ba Pwede na yun. Ay, pwede na yan. 20 lang naman yung binibigay. Ang murang bigas na yan, tampok sa binuksang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay City. Tinaon talaga yan ngayong papalapit na holiday season. Bumili po ako ng pata slice for 250 pesos. Mas mababa siya compare sa market. Nasa 20 hanggang 30 pesos naman ang diskwento sa gulay. Talagang malaki makinabangan ng mga farmers po nga galing sa Department of Agriculture po. Layo ng Kadiwa ng Pangulo na bigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka at mangingisda na ibenta direkta sa mga consumer ang kanilang mga produkto. Ang resulta, mas malaki ang kita habang nakabibili naman ng mga consumer sa mas mababang halaga. We really have to link the farmers to the market. At kasama dyan sa buong programa is yung logistics support. Bukod sa pamimili, binibigyang oportunidad sa Kadiwa ng Pangulo Expo ang mga nais lumahok sa programa. Isa sa mga naengganyo sina Khalil na may 20 Kadiwa stores na. Yung extrang 2,000, 3,000, 4,000 a day ng mga store operators natin, malaking kita. They follow yung guidelines and the logos and the policies, yung mga presyo. We're willing to take it. It's not really for profit, no? It's for community service. Para pababain talaga ang presyo at sa abot kaya halaga. Sa ngayon, nasa 12,334 na Kadiwa activities na ang naisagawa nationwide. May 41 na Kadiwa center na ito na nagbibenta ng murang bigas at 287 Kadiwa stores. Inaasahan na lolobo pa yan sa 1,500 sa ikalawang quarter ng 2025. Sa kabila ng mga pambabatikos, maraming Pilipino pa rin ang tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kontento sa kanyang trabaho. Batay sa survey ng Tangere, tumaas sa 49.6% ang trust rating ng Pangulo. Tumaas din ang satisfaction rate ng Pangulo na umabot sa 47.3%. Tumaas din ang satisfaction at trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Umangat din ang rating si Senator Francis Escudero. Samantala, bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 55.5%, habang ang kanyang satisfaction rating ay nasa 47.5%. Isinagawa ang survey mula November 19 hanggang 22 sa 2,000 individual. Ano na, pababa na ng pababa ang rating ni Sara Makabayan. Lagapak na. Mas lalong lalagapak pa yung Makabayan sa next na survey. Ang ibig sabihin, walang epekto ang kalang araw-araw na pagrarally Makabayan. Kasi ngayong pagrarally nila, yan kasi po ay panghihikayat ng mga supporters para marami po silang mauto Makabayan at susuporta dito sa ginagawa po ni Sara Duterte at ng mga ginagawa po ng kanyang mga alipores. Diba? Umepekto ba ang kalang rally Makabayan? Hindi, kasi alam po ng taong bayan walang kwenta ang kalang ginagawa ng mga pagrarally araw-araw. Diba? So patuloy na ho yung pagbabamakabayan, mas lalong-lalo na sa next po na survey. Bakit? Dito po sa kanyang ginagawang pagbabanta kay PBBM, dito po sa kanyang pag-violate po ng rules dyan sa House, dito rin po sa kanyang latest na presko na siya po ay nag-meltdown at saka nag-inarte at siya nagminaldita doon rin po sa hospital Makabayan. I am very sure, 1,000% yun po ay iipekto sa kanya Makabayan, di ba? Okay, so kung nagustuhan niyo ang ating good news, please thumbs up naman po at saka please like po sa ating videos. At doon po sa ating mga viewer na mga DDS Makabayan, please dislike sa ating video.
Diba? Si Seven lang po magsabi niyan. Si Seven lang po, dito po sa channel, sinasabi natin dito sa ating mga haters, mga anti-Marcos, mga didis na kasama natin dito, na libre ho kayong mag-dislike sa ating vlog. Kasi karapatan ho niyan at saka huwag kayong mahiya na mag-dislike. Okay pa rin po si Sir Ivan dyan, okay? Malaking tulong ho yan. Okay, so for the makabayan, but for that, sermon natin. Nandyan po si Boboy Elmido Costin sa Dugyo, hi to Janet Narvaez, Apple Nash, hi to JRN. Nandyan rin po si Gorgonya Angala, Nonay Floren Hills, Mamandawi City of Cebu. Kasama rin po natin si Mary Red, hi to Mercy Calatrava, Lionel Desiderio, Eduardo Narvaez, Edwin Salamanca. I-shoutout natin si Elsa Sabuco Hieronimo Singgian. Hi to Caroline Campos from Quezon City. Nandiyan rin po si Apple Nash, Nonski Pasamonte, Emerald Jiminay, Lorna Jane, Annabel Hoson. Hi to Alicia Leak, Elsa Hoffman, and hi to Nati Lapitan. Okay, so mga kabayan ko, I am very sure na nakita nyo na po yung press con kagabi ni Digong or the other day nga pala mga kabayan. Yung press con niya, 'di ba, doon po sa una nating ipinakita po na portion sa kanyang press con mga kabayan na kung saan ibinulgar dito ang plano ni Sara na tatakas siya doon po magtago sa Davao City mga kabayan. Kasi alam mo natin si Sara ngayon, marami siyang kakaharapin po na kaso mga kabayan. So kapag si Sara daw ay kakasuhan, magtatago siya, uuwi siya sa Davao City. At yan po'y sabi ni Digong mga kabayan. Mga DDS, hindi yan fake news. Yan po ay sabi po ni Digong. So nabuking itong si Digong. Kaya lang napansin natin mga kabayan, mukha yatang high si Digong. Mukha yatang high kasi nag-iba na po ang kanyang statement mga kabayan. Nung una, 'di ba, inukasan niya si PBM na gumamit daw ng white powdery substance, gumamit daw ng cocaine mga kabayan. Tapos bigla niyang binawi na wala daw sinabi sa ganyan at saka hindi daw kasama si PBM sa sa narco list mga kabayan. 'Di ba sabi niya? Pero doon po sa kanyang press con the other day, ngayon, sinabihan na lang po niya si PBM na addict na makahabayan at saka gumamit daw ng cocaine. Nanawagan siya sa ating sa tipo mga butihin po ng mga kasundaluhan makahabayan. Mga kasundaluhan, mga kapulisan na okay lang mo daw sa kanila, nasusuportahan daw si PBM na kahit daw addict makabayan at saka gumagamit daw ng mga ipinagbabawal na gamot. Pero siya po ay tinabla makabayan. Siya po ay tinabla po ng AFP at ng kapulisan natin. For more details, let's watch this. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Umapila ang sandatahan lakas ng Pilipinas na huwag silang idamay sa usapin ng politika. Kasabay ito ng pagtitiyak na nananatiling matatag ang chain of command. Sa gitna ng mga tensyon ngayon sa politika, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Una nang nagpaalala si AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. sa mga sundalo na manatiling profesional at patuloy na gampanan ng tungkulin na protektahan ang konstitusyon. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Umapela rin ng AFP na ilayo sila sa usapin ng politika. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan na ng military action. Ang ina-emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. Pagtitiyak din ng AFP na nanatiling matatag ang chain of command. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals. Bayan tinawag ng Malacanang na makasarili at irresponsable ang panawagang kudeta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dapat respetuhin ng dating Pangulo ang konstitusyon at huwag itong subayin.
Umalma din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo at nanawagang wag nang mag-udyok pa umano ng pagkakawatak-watak. Bumalag ang palasyo sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihimok sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng military action laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang press con kagabi, hinimok ni Duterte ang militar na umaksyon para sa anya'y fractured government na tanging sila lamang anya ang makakapag-ayos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalan na panawagang ito ng dating Pangulo. Patutsada ng kalihim, wala nang mas makasarili pang motibo sa panawagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo para lang humalili ang kanyang anak sa pagkapangulo sa paraang paggamit ng masamang hakbang tulad ng pagyurak sa pagiging profesional ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paghiling sa mga ito na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin para magtagumpay ang kanyang plano. Hamon ng kalihim sa dating Pangulo, dapat nitong igalang ang konstitusyon, dapat na rin anya nitong tigilan ang pagiging irresponsable. Hirit pa ng kalihim kay dating Pangulong Duterte, maghintay sa tamang panahon at sumunod sa tamang paraan, lalo't hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng dahas para mapabilis ang pagkakaluklok sa pagkapangulo. Binigyang diin naman ng kalihim na mananatiling tapat ang kasalukuyang administrasyon sa sinumpaang tungkulin at patuloy na tutugunan ng mga usaping pambansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino na naaayon sa konstitusyon at rule of law. Patuloy din daw na itataguyod ng Marcos Jr. administration ang legacy nito sa harap ng sabayan ng Pilipino sa pamamagitan lamang ng mga makatarungan at legal na pamamaraan habang magpapatuloy ang Estado sa pagtindig at pagkilos ng buong tapang upang labanan ang lahat ng mga iligal na hakbang at hamon na maglalagay sa panganib ng kapakanan at kaayusan ng bansa. Sa Kamara, pumalag din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Giit nila, imbis na manawagan para sa pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ito ng pagkakawatak-watak. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Hamon nila, wag nang iligaw pa ang issue. Sa halip, sagutin na lang ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte ang mga issue ukol sa kanyang confidential funds. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no? Ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Naniniwala ang Department of Justice na matibay ang ebidensya ng video ni Vice President Sara Duterte kung saan siya ay nagbabala laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Undersecretary Jesse Andres ng DOJ, ang naturang video ay tatayo na bilang tinatawag na admissible evidence, lalo kung mapatunayang talagang seryoso mga pahayag ni VP Sara. Itinutuloy naman umanong self-confessed mastermind si VP Sara dahil ang Vice Presidente mismo ang umamin sa video na kumuha siya ng assassin na papatay sa Pangulo, First Lady at sa House Speaker. Samantala, ayon naman kay Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, ang kanilang legal experts ay tinitingnan ang posibleng pagsampa ng kasong libel, defamation, grave threat at disbarment case laban kay VP Sara. Tinutunto na rin sa ngayon ang umano'y assassin na kinausap ng Vice Presidente. Doon pong pag-amin o admission ng isang akusado ay admissible evidence laban sa kanya. And wala na pong kailangan na dagdag na proof to prove an admission kapag yan po ay napatunayan. Sa kanya po nanggaling yung pag-aamin na siya ang kumuha ng tao na papatay sa 3 opisyalis. Kaya po self-confessed mastermind ang tawag natin sa kanya.
Iabot na ng National Bureau of Investigation ng subpoena para kay Vice President Sara Duterte matapos ang mga pagbabanta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Romualdez. Inihain na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bago mag-alas 12 ng tanghali nang dumating ang mga tauhan ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Ayon sa NBI, mas mainam kung ang mismong bise ang haharap sa pagdinig. By dito, ang purpose po ng subpoena is to shed light dun sa mga utterances ng Vice President. Sa ipinakitang kopya ng subpoena para kay VP Sara, pinapapunta ng NBI sa kanilang opisina bandang alas 9 ng umaga ng November 29 si Vice President Sara Duterte. Ito nila ang kanilang pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon naman sa Department of Justice, naninindigan silang malakas ang ebidensya ng Facebook video ni Vice President Duterte sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay DOJ Yusek Jesse Andres, kapag napatunayan na talagang seryoso ang pangalawang Pangulo na kumuha siya ng assassin para ipapatay ang presidente, wala na kailangan na dagdag na ebidensya dahil tatayo na itong admissible evidence. So kahabang makakabayan, nakita ko po sa interview ni Sara Duterte, parang naiba yata ang kanyang aura. Napansin ba natin? Bigla siyang lumambot makakabayan. Kasi nga, di ba, napadala na po siya ng subpoena. So siguro nagpanik na ngayon, natakot na makakabayan, ngayon lumambot. May plano yatang ibahin po ang kanyang statement makakabayan. Antayin-tayin natin yan. Malamang sa malamang, mag-iba na po dito ang kanyang sasabihin makakabayan. Babaliktad yan. Kasi nga dito, marami po siyang kakarapin po na kaso. Maraming kakarapin po na kaso si Sara Duterte makakabayan. Kaya lang, after po sa kanyang interview, nakita ko rin po doon sa interview kay Bato de la Rosa makakabayan. Abay sabi niya, sabi daw ni Sara Duterte, pinagtawanan lang daw ni Sara ang subpoena makakabayan. Sabi yan ni Bato de la Rosa, pinagtawanan lang daw ni Sara Duterte ang subpoena makakabayan. Pero doon po sa kanyang interview ni Sara Duterte, nakita ba natin na tinawanan ni Sara ang subpoena makakabayan? Natakot nga eh. Itong si Bato makakabayan, ipapahamak niya itong si Sara. At saka sabi niya, kung ano daw ang masasabi, sabi po ng reporter makakabayan, kung ano daw ang masasabi niya doon po sa mga inasal ni Sara na paglabag doon sa batas ng House, sa doon dito, atong dito sa kanyang sinabing pagbabanta, paninira niya kay PBBM, yung libelous niya na claim na ano daw, na tinigi daw ng pamilya Marcos ang si Ninoy Aquino makakabayan. Tapos sabi niya, bugso daw sa damdamin na siya po ay nagalit. At saka sabi niya makakabayan, ganun daw ang mga Duterte. Ganun daw ang mga Duterte kapag daw iniipit, sinisiraan, re-resback daw makakabayan. I-expect daw natin na resback daw yung mga Duterte. So doon po sa, sa statement po ni Bato de la Rosa, sigurado tayo dito na yun po ikakapahamak po ni Sara Duterte makakabayan. Correct if I'm wrong? Diba? So anyway, share po natin. Nandyan po si Jamie. Hi to Shirley Fernandez, One Squad Forever. Hi to Sagittarius. Nandyan po si Romeo De Jesus, Eliza Anchita. Nandyan po si Raisa Sarep, Bug Kahoy J. Shoutout natin si Belinda Dizon, Yolanda Uhashing, Noel Narcida, Elsie Adaman. Nandyan po si Top House. Hi to Damla Sak, Raymond Dalosong, at saka nandiyan po ang W4 Alliance Guard. At syempre, isa natin ating po mga viewers na mga senior citizen. At saka lalong-lalo na ating po mga, mga viewers po ng mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan, mga kababayan. I-welcome natin. Okay, so anyways, ipakita ko sa inyo yung, yung balita, mga kababayan, na tungkol ito po sa pahayag ng Pinklawan, ng mga Dilawan, doon po sa claim na libelous claim po ni Sara Duterte doon po kay PBBM na tinigi daw ng pamilya Marcos si Ninoy Aquino. Yun po ay naramdaman po ng mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan makakabayan. Yun po ay naramdaman nila na gusto lang pong kukunin ang loob ng mga Pinklawan para ito ay kakampi sa kanilang makakabayan. Binuhay ni Sara Duterte yung patay na po
na istorya mga kababayan. Yung patay na po na history, wala na yun kasi nga case closed na yun eh. So serve as wala na yun, dapat kalimutan na kasi nga nag-move on na po lahat mga kababayan. Ang mga Aquino, sila na po yung nag-move on. Ang mga Marcos, na-move on na po mga kababayan. Bakit niya binuhay? Kasi nga gusto niyang kunin ang simpatya ng mga Pinklawan at saka ng Dilawan mga kababayan. For more details, let's watch this. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong naging pahayag ni VP Sara patungkol po kay Ninoy Aquino, kay Ninoy po. At ito po kasi ay ginagamit ng mga DDS sa kanila pong mga live, no? Ina-amplify nila ito na tila ba sinasadya nila para pag-awayin po ang mga kakamping o ang mga Dilawan at ang mga loyalists or mga supporter ni PBBM, no? So gusto ko po itong i-address dahil sa tingin ko nakakita po sila ng paraan para po pagwatak-watakin or pag-awayin ang mga kakamping at mga loyalists na ngayon po ay nagsasama-sama na, no? So sabi po dito sa balita, mga kababayan, sabi dyan, Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. Ito po yung naging pahayag o naging sagot ni VP Sara dun sa statement ni PBBM na sinasabi ni PBBM na pumapalag na siya dahil nga naman hindi tama na pagbabantaan po ang buhay ng presidente. Kaya po naglabas na ng statement ang Pangulo. Ngayon, sinagot po siya ni VP Sara. Ang sabi po dito sa balita, sabi niya, oo, diba? Pumalag nga iyong buong bayan noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Grabe to, no? Binanggit noong pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. The Vice President told reporters, ayan mga kababayan, malinaw na binabalik po ng Vice President yung nangyari nung nakaraan. At ito po ang ginagamit ng mga DDS or ina-amplify nila ito para sa akin pong palagay ay saktan na naman po ang mga kakamping at mga Dilawan para udyokan kami na magalit, no, or magtampo sa Pangulo. Yan po yung aking base dyan mga kababayan. So ito po yung gusto kong sabihin sa inyo mga loyalists at saka mga supporters po ni PBBM. Huwag po kayong mag-alala, hindi po makakakuha ng suporta or simpatya ang mga DDS galing sa aming mga kakamping at mga Dilawan kahit ibalik pa nila yung nangyari nung nakaraan. Hindi po kami kakampi at hindi po kami susuporta sa kanila. Never pong mangyayari yan, no? So nakikita kasi ng mga DDS na nagsasama-sama, nagsusuportahan at magkakakampi po ang mga loyalists at mga kakamping at Dilawan. Kaya gusto nila itong basagin, no? Gusto nila itong basagin at wasakin dahil talo po sila eh. Talo sila in numbers, no? Kokonti lang sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng paraan. And I think ito po yung nakita nilang paraan. Yung naging statement ni VP Sara, ina-amplify nila at pinagduduldulan nila sa amin, no? Para siguro himukin kami na magalit sa Pangulo. Pero hindi po mangyayari yan mga kababayan. Si PBBM po ay anak, no? Yung nangyari nung history, ang mga involved po doon ay pare-pareho na pong yumao. Yung tatay ni PBBM at yung mga yumaong mga Aquino. Matagal na pong yumao si FEM, matagal na pong yumao si Ninoy, matagal na rin pong yumao si Tita Cory, at matagal na rin pong yumao si Pinoy. No? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, nangyari na yan eh, naandyan na yan, part na yan ng history natin. Wala na tayong magagawa. Pwede nating alalahanin, pwede nating pag-usapan, pero wag niyong gamitin mga DDS para sirain ang momentum ng mga nagsasama-samang mas maraming Pilipino. Wag niyong gamitin yung nangyari sa nakaraan para matupad ang mga personal niyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Kung ano yung nangyari nung nakaraan, pwede nating alalahanin, pag-aralan, pag-usapan, pero wag tayong pumayag na gamitin ito ng ilang grupo para tayo po ay saktan at pagwatak-watakin. Na andito na po tayo sa kasalukuyan. Ang isipin po natin ay ang kasalukuyan at magtulong-tulong po tayo para sa kinabukasan ng bansa natin. Wala na tayong magagawa doon eh. Meron naman tayong Pangulo na nakikita ko na he's trying his best, sinusubukan niya ang lahat para pagkaisahin tayo at nagtatrabaho siya ng matino at puro trabaho nga ang inaatupag niya. Ngayon, kahapon na lang siya nagsalita patungkol dun sa naging statement ni VP Sara dahil sobra na yun. Kaya kinailangan na rin niya magsalita. Tapos ngayon, naglabas siya ng statement. Gagamitin nyo yung nangyari kay Ninoy Aquino para sagutin yung statement niya. Tapos, ikakalat nyo, i-amplify nyo para ano? Para himukin ang mga kakamping na sumama sa inyo. In your dreams, mga DDS, hindi mangyayari yan. Kilala namin kayo at
Sana kilala nyo rin kaming mga kakamping at mga dilawan, hindi kami uto-uto. Nag-iisip kami. Kita namin ang intensyon nyo kung bakit binabalik nyo yung mga pulburon issue, kung bakit nyo binabalik yung mga issue about sa nangyari nung nakaraan, kay Ninoy. Kita namin ang intensyon nyo at hindi magandang intensyon nyo. So bakit namin kayo pakikinggan? Hindi bebenta sa amin yan. Nasa kasalukuyan na tayo mga kababayan at meron po tayong hinaharap na magandang bukas para sa Pilipinas. Kailangan po natin itong pagtrabahuhan. Kaya wag po tayong papayag na yung mga tao at grupo na ibinabalik ang nakaraan para sa kanilang pansariling interes, para wasakin ang pagkakaisa ng mga mas maraming Pilipino ngayon, wag po tayong pumayag na magtagumpay sila. Ipaalala lang natin sa mga DDS, sino ba ang nagbansag na kurikong kay Tita Cory? Kayo mga DDS. Sino ang nagbansag na abnoy kay Pinoy? Kayo mga DDS. Sino ang pinagtawanan at ininsulto, minaliit ang nangyari kay Ninoy Aquino? Kayo mga DDS. There has been a massive historical denialism noong nakaraang administrasyon. Kayo ang nanguna sa pag-deny sa nangyari sa nakaraan. Kayo ang nangunang mag-iba or ibahin ang totoong nangyari sa history. Kayo ang nanguna at todo effort kayo na magpakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa history. Tapos ngayon na nakikita nyo na yung mga tao, kami mga kakamping at mga dilawan, nag-move on na and nagpapakita ng suporta sa isang Marcos kay PBBM. Ngayon, ibinabalik nyo yung issue, yung nangyari nung nakaraan. Para ano? Para sa pansarili nyong interes. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo magtatagumpay mga DDS. Kita namin ang loob ng puso nyo at ng utak nyo. Kitang-kita namin ang intensyon nyo. Hindi kayo maka-Pilipino, hindi kayo makabansa. Makapolitiko lang kayo at maka-China. And unfortunately for you, mas marami kami nagsasama-sama ngayon. Again, sinasabi ko nga po sa mga loyalists at sa mga supporters ng Pangulo, hiwa-hiwalay lang tayo during election. Magkakaiba tayo ng pinipili during election, pero bago ang election at pagkatapos ng election, dapat sama-sama po tayo para sa bansa. Dapat bansa at kapwa natin Pilipino ang ating pinahahalagahan, hindi mga politiko. Nang sa ganon, kapag nagpahalaga tayo sa bansa natin at sa kapwa natin Pilipino, kikilos tayo, magsasalita tayo at mag-iisip tayo para sa kapakanan ng bansa natin at ng ating kapwa Pilipino at hindi ng mga politiko lamang. May nakita ba kayong mga kakamping na nagwelga at nagrally after naming matalo? Maaring yung iba sumama ang loob, nalungkot. Maaring nung umpisa hindi natanggap, pero after ng ilang buwan, natapos na, natanggap na, nag-move on, sumuporta. Ganun naman po talaga kasi kapag natatalo malulungkot ka, hindi mo naman maiiwasan yun, di ba? Pero ang mahalaga, nalungkot ka man, nandun ang respeto at pagtanggap na may pinili na ang majority. Ganun lang po kasimple yun mga kababayan. Kaya ngayon, mga DDS, hindi tatalab yung ginagawa nyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga maiitim nyong layunin at balak na pagwatak-watakin ang nagkakaisang mas maraming Pilipino na mas mahalaga sa amin ang bansa at ang kapwa namin Pilipino. Huwag nyo nang ibalik yan. Huwag nyo nang ibalik. Kayo yung unang-unang ng insulto kay Ninoy Aquino. Kayo yung unang-unang ng maliit at tumawag ng kung ano-anong pangalan sa mga Aquino. Dinimonize nyo ang Liberal Party, ang Dilawan, ang mga Aquino, ang media, ang Catholic Church. Dinimonize nyo. Ang ABS-CBN pinasara nyo. Tapos ngayon, yung isang mahalagang tao sa history, yung isang mahalagang tao para sa mga dilawan at sa mga kakamping, gagamitin nyo against us. Gagamitin nyo para magtagumpay ang inyong mga maiitim na layunin. Hindi kami papayag at hindi kami magpapauto sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga PBBM supporters at sa mga loyalists, huwag kayong mag-alala, hindi kami uto-uto. Ang mahalaga sa amin ngayon, meron man kaming naaalala sa nangyari sa nakaraan, ang mahalaga sa amin ngayon ay ang kasalukuyan at yung kinabukasan ng bansa natin. Butata, pahiya kayo, no? Pahiya mga DDS, no?
Mga DDS, wag na kayong maghangad na mag-prosper or magtagumpay ang inyong hinangad po na people power. Hindi ho yung mangyayari. For example, dito po sa post ni Jun Abinis Makabayan, kasi nga siya po ay dismayado, siya po ay talaga pong devastated kasi hindi po nangyari ang kanilang hangad na people power kahapon. So ngayon, ang sabi niya, they can postpone their downfall for a day, a week, or even a month, but they will fall just the same. Hindi ho yang mangyayari. Hindi ho babagsak si PBBM. Kasi si PBBM, marami hong nagmamahal sa kanya. Si PBBM, marami hong ngayong sumuporta kay PBBM. At saka mas dumadami pa, di ba? Walang mangyayaring people power in your dreams. Pinipirahan nyo lang ang mga mahirap na tao. Yung mga nauto ninyo na mga supporter. Dumadami ang inyong mga nasali sa inyong rally kasi marami kayong binayaran. Hakot ho yun. Diba? In your dreams, DDS. So anyways, shoutout natin. Nandyan po si Jaime Perez. Hi to Jemson, Jameboy, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Shoutout natin si Jed Elec, Edwin Nagom, Evelyn Garcia, Nineth Rujas. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Analiza Baraya, Gist of Tob, nandyan po si Los McKeever. Hi to Cecilia Magdalaga, Cecil from Singapore. Hi to Josephine Gallego, Ashin, Tinkerbell, Eliza Anchita, and hi to Hilda Dasilio. Okay, so mga kababayan ko, yan po rin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. At kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya, akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos. Matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later